magandang araw po sa ating lahat. Naririnig niyo po ba ako? Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Pinili ko pong mag-live ng mas maaga para matest po natin yung boses ko kung naririnig niyo po ako. Ayan po, magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, bago po tayo magsimula, meron tayong 3 minutes para i-share itong imbitahan, yayain yung ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating pananalangin sa gabi po na to. Bago po tayo magsimula, meron tayong 3 minutes para i-share itong imbitahan, yayain yung ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating sige po, mag-share tayo ng ating live stream na ito. Mas marami ang kasama natin sa pananalangin, mas maganda po. Meron tayo pong nakikita ko po meron tayong 3 taga-pakinig at kasama natin. Hindi ko lang po makita kung sino ang mga nandito. Ate Loida, magandang gabi po sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Ikiramay po kami kay Kuya Sammy. Paabot po ng Beatitudes yung pakikiramay para kay Tito Sam. Dalangin namin lalo pong tumibay yung pananampalataya at punan ng Diyos yung inyong puso ng kagalakan at kapayapaan. Kay Miss G, hello po, magandang gabi po. Kay Ate Jane Du, kay Ate Evangeline Suson, kay MD Akbur, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ang teksto po na bubulayan natin ngayon ay sa Romans chapter 12 verse 12. Ito po makikita natin sa nakasulat po rito, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Hello po kay Ate Jacqueline de la Rosa, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ilang sandali po ay magsimula tayo sa ating pananalangin. At bago po ako manalangin, magkaroon tayo ng konting pagbubulay-bulay sa Romans 12 verse 12. Pasensyaan niyo na po yung aso kung tumatahol po, kung naririnig dito yung tahol ng aso.
Ate Delia, hello po, magandang gabi. Sige po mga kapatid, i-share natin. Share pa natin itong ating live stream para mas marami po yung maabot ng pagpapala ng salita ng Diyos at makasama sa pananalangin. Sige po, dahil alas 7 na, magsimula tayo mga kapatid sa pagsamba. Sa gabi po na ito, manalangin tayo mga kapatid. Aming dakilang Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa gabi na ito na inilaan mo upang makapagsama-sama kami. Hindi lamang, O Diyos, ang mga nandito sa Pilipinas, maging sila, Panginoon, na kasama namin sa ibang bansa. O Diyos, Ikaw ang nagpapalawak at nagpangyayari ng lahat ng bagay na ito. Kaya aming dakilang Diyos, sa aming pong pagsasama-sama, sa pananalangin namin, papupuri namin sa iyo. Madakila ka at may taas ang iyong pangalan. May waksi sa aming puso't isipan anuman yung takot, pangamba namin. At tanging ikaw lamang, O Diyos, at ang iyong salita ang siyang maghari sa aming puso. Pangunahan mo kami, kasangkaparin yung abang lingkod upang dalhin yung mabuting balita at ganoon din, O Diyos, upang pangunahan ang bawat isa po sa pananalangin sa iyo. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen at amen. Yan po, magandang gabi mga kapatid. Nakikita niyo po ba ako? Masyadong malabo yung... Mainit po kasi yung ilaw kaya hindi ko na binuksan. Pero purihin yung Panginoon dahil natuloy po na ako yung makapagsalita. Medyo hindi nagiging maganda yung pakiramdam ko dahil para akong sisipunin. Pero purihin po yung Panginoon dahil siyang tumawag sa atin upang pangunahan yung simpleng pagsamba po at pananalangin natin ito, pagsasama-sama. At bago tayo manalangin mga kapatid, ay makita natin yung katotohanan at pagpapaalala sa atin ng Diyos mula po sa aklat ng Roma. Sa Rome chapter 12 verse 12, ang sabi po rito, rejoice in hope. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Ayan. At ayan po yung pagbubulay-bulayan natin sa gabi na ito mga kapatid sa ating pananalangin. Pag sinabing rejoice in hope, nangangahulugan ho na tayo ay walang ibang dapat tingnan kundi yung pag-asa natin sa Diyos. Yung pangako ng kanyang mga salita. Kapag ka nag-focus po tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako para sa ating buhay, doon nag-i-spark yung joy sa puso ng bawat isa. Hindi dahil nakakapanood tayo ng mga nakakatawang palabas, nag-e-enjoy tayo sa nasasabi sa atin ng mga tao, napapasaya tayo, napapatawa tayo. Ang tunay po na magiging pagdiriwang ng puso ay kung tayo ay mag-focus sa salita ng Diyos. Rejoice in hope, sabi po ni Apostol Pablo. Sulat niya sa mga taga-Roma. Paalala niya na kung tayo ay magalak tayo doon sa ating pag-asa. Ibig sabihin, hindi napuputol yung ating pagtanaw na ang Diyos ay mayroong pagkilos. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Bagamat tayo po, may ilan sa atin, kami dito sa Bataan, naka-quarantine kami, ECQ po kami, hindi kami makapag-gather, halos wala kaming magawa, nasa bahay lamang kami. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kumikilos yung Diyos para sa bawat isa. Kumikilos at gumagawa ang ating Panginoon at napakabuti po niya. Kaya sa pag-asa natin na sa gitna po ng pandemya na ito, ang Diyos ay patuloy na gumagawa, hindi lamang sa bawat pamilya, kundi sa buong daigdig. Nakakatuwa dahil hindi man po ako laging updated na nakasubaybay dito. Pero dati, grupo lang na nakalagay Bataan. Pero ngayon, whole world na. At meron ng family, friends. Ano po, yung pangalan ng page na ito. At isang pagkilos ito ng Diyos. At lalawak pa ito.
Dahil ang Diyos po ay kikilos, ang Diyos ay gagawa. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, magalak kayo sa inyong pag-asa. Ano po bang inaasahan natin mga kapatid sa panahon na ito? Saan ba tayo maasa? Pinapaalala po sa atin ng Diyos na umasa tayo sa ating Panginoong Hesus, sa Kanyang pagkilos. Di ba sabi po ni Jesus, napagtagumpayan ko na yung lahat. Binigay na sa akin yung authority. Kaya ano pang alalahanin natin, kundi kumilala, magtiwala sa Diyos, magkaroon ng kapayapaan. Ano man yung mangyari sa atin, dapuan man tayo ng sakit, ang Diyos ang bahala sa atin. At from that truth ng pagkilos ng Diyos sa Kanyang pagpapagaling, sa Kanyang pagpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan, financially, emotionally, spiritually, magsisimulang magalak yung ating mga puso dahil hindi tayo nawawalan, hindi tayo nagkukulang. Ikalawa po, sabi dito, be patient in tribulation. Sa panahon ng mga pag-uusig, ng hirap, ng challenges ng buhay, maging patient daw po tayo. Ang panahon ng tribulation, ang panahon ng struggle, ay panahon na kung saan nauhubog yung ating mga pananampalataya. Lalo po tayong nagtutumibay. Parang panahon ng pagde-develop ng itlog sa loob o panahon ng pag-momolt ng insekto, ng ahas, ng kung anong nagbabalat. Medyo painful yung process na yon. Lalo na yung butterfly kapag aalis na sa kanyang cocoon, may pain doon. Pero pagka minadali mo yung pag-alis ng paru-paro sa kanyang cocoon, mamamatay siya, mawawala yung merong weakness sa kanya na madidevelop. Same principle pagdating sa pagharap sa tribulation. Panahon po ito ng pagpapatatag, panahon ito ng pagpapalakas, panahon ito ng paghahanda, panahon ito ng pagpapalalim sa Diyos. Kaya maging patient tayo sa paghuhubog sa atin ng Panginoon. Sa tuwing makakaranas po tayo ng pagsubok, inihahanda tayo ng Diyos sa isang mas malaking paghahanda. Katulad ng ating Panginoong Hesus, bago po siya mag-ministry, diba? Pagkatapos ng 40 days at 40 nights sa ilang, after ng kanyang baptism, sino yung kanyang hinarap? Yung dyablo, sinubog siya. The same process, pagka tayo ay nagtiwala sa Diyos, sa ating pagkakaroon ng patience. Ano ba po sa Tagalog ang patience? Medyo mahina ako sa Tagalog pagka English ng translate sa English. Paghihintay, pagiging kalmado, mapayapa, marahil. Pagkapasensyoso, parang iba naman yon. Ano po? Pag sinabing be patient in tribulation, magtiwala tayo sa proseso ng Diyos, sa pag-i-improve niya sa buhay natin through this pandemic season. Marahil hindi natin alam kung hanggang saan maaabot at ilang taon ang tatagal ito. And katulad nga ng nangyayari, nag-ECQ na ng last year, then we are asked to be patient even more dahil sa mga pagdaas pa rin ng mga bilang. And marahil darating pa yung panahon na we will be required to do much more sacrifice. Pero sinasabi po ng talata, be patient. Be patient. Bakit? Meron tayong pag-asa sa Diyos Pagka pasensyoso tayo o mapagtiis tayo sa panahon ng paghihirap, nangangahulugan ng tayo ay namumuhay sa pag-asa natin sa Diyos. Pagka wala tayong nagmamadali tayo, pinapangunahan natin yung Diyos, masasabi po ba natin na mayroong pag-asa tayo sa Diyos? Kaya maging yung ating patient sa tribulation na ito ay kapahayagan ng practice natin ng ating pag-asa po sa Diyos. And then panghuli, be constant in prayer. Always be in prayer. Always be in contact with God. Always have a relationship with God.
Saan man tayo naroroon, ano man yung ginagawa natin, ano man yung nararanasan natin, let's talk with God. Idulog natin sa Kanya. Kaya napakaganda po nitong gawain na ito, na tayo ay nananalangin sa Panginoon sa kalagayan hindi lamang ng probinsya, hindi lamang ng mga tahanan, individual, kundi ng buong daigdig. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan at kayang-kaya niyang gawin at pagtagumpayan yung panahon na ito na tayo ay nasa ilalim ng pandemic season ng COVID-19. Purihin yung Panginoon dahil marami na rin mga balita na nag-i-improve ang bansa at nagkakaroon ng progress. Pagkilos ito ng Diyos. Pagkilos ito ng Diyos. Kaya kung meron tayong masasabi sa panahon ng pandemya na ito, ang Diyos po pa rin ay mabuti. Ang Diyos pa rin ay dakila. Ang Diyos ay kumikilos. At sa pagkilos ng Diyos, idulog natin sa Kanya. Pagkilala natin, pag tayo ay constant sa prayer, naniniwala tayo na ang Diyos po ay makapangyarihan. Kapag hindi tayo nagsawa sa pananalangin, ibig sabihin, hindi nawawala yung pagtitiwala natin sa pagkilos ng Diyos. Kaya, gaya po ng paalala sa atin ni Apostle Pablo, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Kaya tayo po mga kapatid ay manalangin po sa sandali po na ito. Aming dakilang Diyos, patuloy na Ikaw ang maghari sa aming buhay. Pangunahan mo, O Diyos, yung gawain po na ito patuloy. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kami pinapabayaan. At still, yung pangako at declaration mo sa iyong mga salita ay siyang isinasakatuparan mo sa aming buhay. Kaya aming dakilang Diyos, naririto po kami bilang isang lupon ng mga mananampalataya, nagtitiwala sa iyo. Sa challenges sa buhay, aming dakilang Diyos, hindi ka nagkukulang. Dahil tapat ka, Panginoon. Dahil ikaw ay makapangyarihan. Sa buong daigdig na ito, O Diyos, na umaharap sa pandemya, dinadalangin namin, Panginoon, na i-provide mo yung kinakailangan namin. Kung ito man ay kagalingan, dahil kami, O Diyos, ay may mga karamdaman. Bigyan mo ng kagalingan yung aming mga kapatid na nakakaranas ng sakit dahil sa pandemic po na ito. Sa mga panghihina ng katawan, sa mga sakit related sa COVID, aming dakilang Diyos. Itinataas po namin yung aming mga kapatid na ito na mayroong sakit sa panahon na ito. At hindi lamang yung karamdaman na dulot ng COVID-19, ng virus na ito, maging yung iba pang mga karamdaman aming dakilang Diyos. Lalo po itong panahon na naging tag-ulan, bumaha, at dumadami din, O Diyos, yung bilang ng mga may sakit ng leptospirosis. Dinadalangin namin, O Diyos, maging sila na apektado po ng sakit na ito. At ganoon din, Panginoon, yung mga tahanan na nasalanta ng bagyo. Yung mga panahon na ito, O Diyos, na meron kaming naihirapan kami. Yung aming mga pangangatawan, aming dakilang Diyos na may sakit. Dinadalangin namin, O Diyos, hawakan mo po yung aming mga kamay. Itindig kami. Ibangon kami. At sa buhay namin, O Diyos, na patuloy may pinagkakaloob sa bawat araw, dideklara namin, O Diyos, magiging buhay na patotoo kami na Ikaw ay mabuti. Ikaw ay dakila. Kaya, Lord, nagagalak po kami dahil pagagalingin mo yung aming mga kapatid, yung aming pamilya, yung aming mga mahal sa buhay. Ganon din naming dakilang Diyos, sa gitna po ng pandemya na ito, yung aming mga medical worker, sa lahat ng panig ng daigdig, napupuno, tumataas ang bilang ng mga tao na napupunta sa ospital. At dahil dito, O Diyos, nagiging mahirap ang trabaho ng mga medical frontliners po na ito na nandoon sa unahan ng laban.
upang kalingain, pagalingin, asikasuhin yung may mga sakit. Alam namin, Lord, Ikaw po yung hahawak sa kanilang buhay. Puprotektahan sila. Bigyan sila ng karunungan, kaalertuhan, at sa bawat lakas na naiuhugot sa kanila, naialis sa kanila, napapagod sila, panunumbalikin mo ito, O Diyos. Palalakasin sila at gagamitin yung kanilang buhay, Lord, upang ihil yung aming paligid. Gawin mo silang kamay aming nakilang Diyos. I-anoint mo yung kanilang buhay. At ganun din, Panginoon, yung bawat mga medicine, mga gamot na ini-intake, i-bless mo din yung mga bagay na ito, O Diyos, upang maging bahagi ng pagdaloy ng iyong pagpapala, ng pagpapagaling. At ganun din aming nakilang Diyos, ang mga security namin, ang mga trabaho na related, O Diyos, sa pagbabantay, pagpapaalala sa amin na manatili sa aming mga tahanan, isuot yung aming mga face mask, mga face shield, mag-disinfect. Paalalahanan kami aming nakilang Diyos na mag-ingat sila na mga nangunguna, O Diyos, sa mga pagpaplano mula sa local government hanggang sa pinakamataas, sa mga uniform personnels na ito, Lord. Itinataas namin sila sa iyo. Give wisdom para sa kanila. Alam namin, Panginoon, matindi na rin yung sakripisyo nila dahil walang handa, walang nakakita na ito'y darating sa panahon ng kanilang pamumuno. Pero purihin yung Panginoon dahil Ikaw pa rin yung nagbigay ng karunungan para sa kanila upang tingnan yung pinakamagandang magagawa nila. Alam namin, Lord, binibigay nila yung kanilang best. Kaya, Lord, Ikaw yung patuloy na mag-pour ng best para sa kanila aming nakilang Diyos. We declare their victory sa pangunguna mo sa kanilang buhay upang gabayan kami at tingnan. At ganoon din, Panginoon, sa panahon ng ECQ po na ito, sa mga pamilya, tahanan na nangangamba sa kanilang mga pagkain, hanap buhay, naniniwala kami, Lord, You will provide. Pinakain mo yung 5,000 out of nothing. Kaya aming nakilang Diyos, kung paano ika'y naghimala noon, naniniwala kami na ika'y magpapatuloy na maghimala sa aming buhay, sa aming pamilya. Wala kang pagkukulangin. You will bless every family, every household nakikilala at magtitiwala sa iyo. Kaya aming dakilang Diyos, dahil sa pag-asa namin na Ikaw yung gagawa sa lahat ng bagay na ito, napupuno po kami ng kagalakan sa aming puso. Maraming salamat po aming nakilang Diyos. At ganun din, i-bless mo din po yung aming mga pamilya na lumalabas ng tahanan upang magtrabaho, upang magpunta sa opisina at mag-office work, at ganun din sa mga lugar na kinakailangan ng hands-on na kanilang pagkilos. Lord, i-bless mo yung kanilang buhay at padaluyin yung blessing sa kanila. At hindi lamang, Panginoon, yung pagpapala mo nito ay para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Naniniwala kami, Lord, yung blessing na tinatanggap na bawat isang mayroong trabaho ay magiging overwhelming at maging yung mga kapitbahay at mga immediate people na nasa paligid ng community ng bawat isa aming nakilang Diyos ay mabe-bless. Kagaya nga, Panginoon, ng nangyari sa mga Israelita sa panahon ng sila'y nasa ilang. Mayroong mga kumuha ng mana na higit sa kanilang mga kaya at mayroon namang kumuha ng kakaunti. Pero ni isa sa kanila, O Diyos, ay walang nagkulang. Walang sumobra. Walang nagkulang. Dahil ito yung panahon, O Diyos, na kami ay magtulungan. Na kami ay dapat magkaisa sa pagtulong.
Kaya aming nakilang Diyos, naniniwala kami sa bawat biyaya na tinatanggap namin. Nais mo at kalooban mo na dumaloy ito sa pamamagitan ng bawat bukas na kamay na tutulong. Aming nakilang Diyos, pagpalain mo po yung buhay ng bawat isa. At ganun din aming nakilang Diyos sa iyo pong mga anak na nakikinig sa panahon na ito at babalikan at i-rewatch yung worship na ito. Panginoon, anuman yung pinagdaraanan ng bawat isa po, anuman yung nararanasan ng bawat isa, itinataas po namin yung buhay. At naniniwala kami, Panginoon, Ikaw yung mag-a-address ng lahat ng ito sa buhay namin. Kaya aming nakilang Diyos, magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso't isipan. Dahil tunay na Ikaw ay tapat sa iyong salita at kikilos ka. Hindi mo papabayaan, Panginoon, ang iyong mga anak. At wala ni isa na sumampalataya sa iyo ang nabigo sa iyong pagkilos. Kaya aming nakilang Diyos, baguhin mo yung aming mga puso. I-desire namin, Panginoon, yung naisin at kalooban mo para sa aming buhay. Makita namin, Panginoon, yung proseso ng iyong inilalatag sa aming harapan, yung daan na ito na dapat naming lakaran upang kami, O Diyos, ay maging lalong makapaglingkod, may pagningning ang liwanag ng pananampalatayang naituro sa amin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, aming nakilang Diyos. Kaya naniniwala kami, sasamahan mo po kami. Pagtatagumpayin mo kami sa panahon ng pandemya na ito, sa mga panig ng daigdig, ang iyong paghahari ay yung i-establish sa bawat puso ng bawat mga iyong mga anak. Maraming salamat po, aming nakilang Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli purihin po ang Panginoon sa panahon na ito na may paglingkod yung buhay para pangunahan po kayo sa pananalangin. Magpatuloy tayo mga kapatid sa bawat araw na ilapit yung kalagayan natin sa ating Panginoon at purihin yung Panginoon. God bless po sa lahat ng nag-aayos at nangunguna ng gawain po na ito kay Pastora Nora Datu.